Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay mauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." Binigyan ni Jesus ng pagkakataon ng mga pinuno o otoridad sa relihiyon na magbago ng isip upang magsisi at makapasok sa kaharian ng langit. Nangaral sila tungkol sa Diyos, ngunit tumanggi silang kilalanin ang sugo ng Diyos. Ang ibang mga tao na hinatulan ng malayo sa Diyos tulad ng mga bayarang babae at maniningil ng buwis ay nakapasok sa kaharian. Pinupunto ng kwentong ito na hindi sapat ang mangaral o magsalita lamang tungkol sa Diyos. Dapat ding gawin ang kalooban ng Diyos habang ipinapakita ng ating mga kilos kung ano ang nasa kaibuturan ng ating mga puso. Sa lipunan ng Israel noong unang siglo, ang mga bayarang babae at ang mga maniningil ng buwis ay hinahamak at itinatakwil. Otomatikong itinuring na makasalanan ang mga maniningil ng buwis dahil nakipagtulungan sila sa mga Romano at kadalasang nanloloko ng mga tao. Ang mga prostitute naman sa kanilang kaduda-dudang moral ay itinuturing na angkan ng mga makasalanan. Tiyak sa kaisipan ng marami na hindi sila kasama sa kaharian dahil ipinagbabawal ang prostitusyon sa Biblia. Itinuring na ang gayong mga tao ay walang kakayahang magsisi o tanggapin ang biyaya ng Diyos. Ngunit itinuturo ng ating inang simbahan sa kanyang katisismo na ang puso ng tao ay walang muwang at mahirap supilin. Kailangang bigyan ng Diyos ang tao ng panibagong puso. Ang pagbabalik loob, una sa lahat ay gawa ng grasya ng Diyos na siyang nagpapabago sa ating mga puso. Loobin mong magbalik loob kami sa iyo, Panginoon, at kami ay magbabalik loob. Ang Diyos ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpasimula muli. Sa pagkilala ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, ang ating puso ay kinikilabutan sa harap ng masama at bigat ng kasalanan at nagsisimulang matakot na magkasala sa Diyos dahil sa kasalanan at makitang humihiwalay sa Kanya. Ang puso ng tao ay nagbabagong loob kung makita ang pinaglagusan ng ating mga kasalanan. Sa madaling salita, tinuturuan tayo ng ating inang simbahan na kailangang hingiin natin ang grasya ng Diyos upang tayo ay makapagpanibagong buhay. Mahalaga na malaman ng bawat isa kung ano ang ginagawa ni Jesus upang maibalik lamang tayo sa maayos na ugnayan sa ating Ama. Hanggang kamatayan ay ipinakita ni Jesus ang kanyang katapatan sa kanyang misyon at ang matinding pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Tulad ni Jesus, kailangan din nating ipakita ito sa ating mga gawa at pagtalima sa kalooban ng Ama. Paano natin maipapakita ang ating positibong pagtugon sa tawag ng Diyos sa araw-araw nating gawain? Una, huwag tayong matakot, patuloy na manindigan at gumawa ng mabuti kahit pa na marami ang nagdududa at nanunukso sa ating mabubuting gawain.
Ikalawa, patuloy na magbigay pag-asa at hikayatin ng iba sa pagbabalik loob sapagkat ang ating Diyos ay hindi tayo sinusukuan at patuloy na nagpapaulan ng kanyang grasya ng pagmamahal at pangunawa sa lahat. At ang ikatlo, maging mapagpakumbaba sa pag-amin sa mga kahinaan at pagkakamaling nagawa sa buhay at hingiin ng grasya ng Diyos upang makabalik sa landas na inilaan ng Diyos para sa atin.